Kumusta people? Ito na naman tayo. Meron naman tayong bagong istorya para sa araw na ito. Halika, samahan niyo ako, maglakad tayo, namamasal tayo habang meron tayong kwentuhan. Ito people, may bago na namang achievement ang inyong lola, ang inyong Mimi Vice. Alam niyo kung bakit? Itong Mimi Vice natin ay magkakaroon ng parangal para sa kanya bilang isa sa mga honorary award ng Philippine Film Industry Month. Isa siya sa mga tatanggap ang inyong Mimi Vice bilang isang achiever sa industriya ng Pilipinas. Pakganers people, galing. Ang kasabay nitong tatanggap ni Vice Meme ay nila Dolphy, Michael V, Eugene Domingo at saka si Ai de las Alas. O, di ba? Ang gagaling niyan mga people. Sila ang mga kasabayang tatanggap ni Mimi Vice, Vice Ganda. Nagpapatunay ito people na ang inyong Mama Vice ay super achiever, hindi natitinag at hindi magigiba ng anumang comments, ng anumang paninira ng mga bashers na tinatawag ng mga anti-Vice dahil sa pagiging kanyang siguro kakamping category. Ngayon people, sa kabila ng controversial itong ni Vice Ganda at ng kanyang showtime, patuloy ang lakas at paninindigan ng inyong Mimi Vice na maging mabuting halimbawa at idolo sa lahat ng madla. Kaya nga people, pinatunayan niya ito sa pamamagitan ng gawa at pagsisikap. Kaya naman people, bukod sa nakuha niya, bukod sa nakuha niyang 15 million followers sa Twitter at milyon-milyong followers sa YouTube, ito na naman people ang isa pang maipagmamalaking achievement ng inyong Mimi Vice, ang Philippine Film Industry Month. Pakganers, ganon ang galing ng inyong Mimi Vice. Wow! Hindi kayang ibagsak yan people dahil ang utak ng inyong Mimi Vice, ang kanyang pag-iisip ay hindi para makipagkarambola sa mga bashers na umiikot sa kanyang buhay. Dahil kung kanyang papansinin ito, mawawala lang siya ito sa ere. Sa kabila ng lahat na yan, people, congratulate natin si Vice Ganda dahil sa kanyang magandang achievement at karera. Kung inyong natandaan people, itong si Vice Ganda ay pinuputakti ng mga bashing at mga paninira na umaabot hanggang sa tinatawag nilang below the belt. Hanggang sa ito ay mawala ito sa kanyang kinatatayuan. Ngunit people, mali ang kanilang hangarin dahil hindi nagtagumpay ito dahil nga sa kanyang tinatawag na focus. Focus people. Kaya nga, lahat ng mga atake at mga paninira nito ay ligwak ganers kay Mimi Vice. So congratulations Mimi Vice. Maraming isang achievement. At ang rating ng It's Showtime ay palong-palo people. Akala natin ang nagre-rate lang ay ang It Bulaga at ang EAT. Pero mali people. Ramdam ko naman at ramdam niyo people na maganda ang rating ng It's Showtime. Alam ko naman isisigaw niyo yan. Ito people ang pangalawa natin pag-uusapan dito habang tayo naglalakad. Ang ganda ng mga views, ang ganda ng mga nakakasalubong natin people. Ito simple lang ang lugar, simpleng tao na makikita natin. Pero tingnan mo naman ang buhay Sige lang, patuloy lang kahit masaya lang sila hindi na iniintindi kung ano ang katayuan sa buhay. Ang importante, wala tayong inaapakang tao. Pangalawang pag-usapan natin people, itong si Jason Sa. Kahit hindi kayo mag-comment, alam ko kung ano nasa isip nyo. Si Jason Sa ang pinakamatinding kritiko ni Vice Leni Robredo. Ano ang mga laman ng mga salita ni Jason Sa? People, ang laman ng mga salita ni Jason Sa ay panay atake at fake news.
Alam niyo naman ang lahat ng sasabi nito ay hindi totoo at lahat ng pagsasabi nito ay para lamang sirain ang karakter ni BP Leni Robredo dahil si Jason Sa ay DDS. Pag DDS, isa lang ang gagawin nila, sisirain ang BP Leni. Pero inyo, people, sa kabila ng paninira ng mga ganitong klaseng tao, hindi nyo ba napapansin na kakaroon ng mga achievement ang mga taong sinisiraan nila dahil ang sinasabi ng bibig ni Jason Sa ay iba ang nangyayari at iba ang katotohanan sa karakter ng isang tao. Akala natin si Jason Sa ay magaling. Akala natin si Jason Sa ay walang kasiraan. Pero people, nakita nyo naman, siya ay hinuli ng operatives ng National Bureau of Investigation o NBI dahil sa mga patong-patong na mga kaso, people. Sabihin natin na dismiss siya sa 2 kaso, people, marami pa siyang kasong nakaabang. At ang pinakamatindi dito, people, ang tinatawag nilang large stapa. Pangalawa, ang libel case. Binakaabang na libel case sa kanya. Kung naalala nyo, meron pa siyang libel noong kay Julia Barreto. Aywan ko kung ano ngayon yung libel na nakaabang sa kanya dahil hindi natin alam kung ano yun. Pero gumagana po ang hustisya. People, marami ang nagulat sa nangyari kay Jason Sa. Unang nangyaring masama kay Jason Sa, nawala ang Facebook, nawala ang YouTube. Lahat ng kanyang social media na ginagalawan ay umiksi. Alam mo, people, pag ganyan ang takbo ng buhay mo, may problema ka. Kung ako sa'yo, dapat mamuhay ka ng tuwid, na nabubuhay ka na hindi nanlilinlang ng kapwa-tao. Ganun dapat ang isang tao. Hindi dapat yung nagpapagamit ka, hindi dapat dahil may idolo ka, nasisiraan mo ibang tao para lang manalo ka, hindi po ganyan. People, itong nangyari kay Jason Sa ay kabigla-bigla. Itong si Jason Sa, kung sino bang ang hindi pa nakakaalam, pero yung iba nakakaalam niyan, sikat na sikat si Jason Sa nung kapanahon ng 1990s hanggang 2000 na hindi pa uso ang social media. Sikat na sikat sila. Pag topic sila ng TV station na Mel and J, kaagad trending yan, people, mataas ang rating. Dahil noon, wala pang social media, pero pinag-uusapan ito sa mga dyaryo at sa mga kapitbahay ang mga topic niyan. Hindi palalampasin yan. Kaya noon sila ang pinakasikat na personality. Kaya nagulat sila, ba't nagkagano si Jason Sa? Wala tayong magagawa, people, kung yan ang pinili ni Jason Sa, ang manira ng tao para sa sarili niyang kapakanan. Pero mo naman, atakihin si Mel Chanco, atakihin ang mga journalist, atakihin ang mga TV stations na akala niya kaya niya itong pabagsakin. Hindi po ganun, people. Ang mga taong sinisiraan ni Jason Sa ay mga batikan at may pinatunayan sa mga madlang people. Ang kasaysayan ng panahon ay nagbigay sa kanila ng katanyagan, hindi para maging pasikat, hambog o ano paman. Sila ay naging tanyag dahil sa kanilang contribution sa kanilang trabaho. Yun po yan. Kaya hindi po dapat sinisiraan ng basta-basta lang. Kaya people, congratulations sa mga naniwala at nagtangkilik sa It's Showtime at sa mga bagay na kahanga-hanga lamang at hindi kasinungalingan. Palakpakan po natin ang sarili nating people. Ito naman, people, marami naman ang nagsasabi. Itong pangatlong topic na natin, people. Sige, tuloy lang tayo sa lakad. Ayan, liliko na po tayo. May mga usap-usapan na umuugong sa paligid, people. Ito masayang balita ito. Sana magkatotoo. Sabi nila, bagay mag-collab si Vice Ganda at si Michael V. Sabi ko, oo nga ano.
ba't hindi pagsamahin si Michael V at saka si Vice Ganda sa isang TV sitcom na comedy? Vice meet V. O, di ba? Dalawang V yan. So, ano kaya mangyayari kung meron silang collaboration na ganyang sitcom na comedy? Malamang taob ang mga rating ng mga nakapaligid. Nung bumisita si Michael V sa set ng It's Showtime para sa birthday ni Ogie Alcacid, lahat nagulat. Sabi nila pwede mangyayari lahat. Bakit kaya hindi mag-collab ang dalawang ito? Parehas magaling na komedyante. Parehas malakas ang karisma. So people, ganun talaga ang isip natin. Pwedeng mangyari, pwedeng hindi mangyari. Pero isa lang ibig sabihin, sana matupad ang gusto ng mga people, madlang kapuso, na magsama itong dalawa. Kasi nga naman, nakita nila ang chemistry ng tuluyan na ngang nagkita ang dalawang iconic na artista na sila Vice at saka si Michael V. Kaya sabi nila, ay naku, bakit kaya hindi na gawing collaboration tong dalawa sa isang TV station ay sa isang sitcom? Pwede naman. Kaya people, isa lang sasabihin ko sa inyo, abangan natin ito. Kasi nga, kakaiba ang karisma ng Michael V at saka ni Vice Ganda. Ang dalawang iconic na artista sa Pilipinas na parehas may V, victory. Kaya pipi